Paano gamitin ang Project NOAA pang grade 1? Ang una po nating dapat gawin ay buksan ang internet browser at i-type ang noaa.dost.gov.ph. Hintayin hanggang lumabas ang DOST Project NOAA website. Marami po tayong makikita dito na mga tabs, kulay asul, at mga tabs po sa baba niyan, mapa ng Pilipinas, ang karagatan sa Pilipinas, ang Twitter feeds ng DOST Pag-asa at Climate X, na isang bahagi din po ng Project NOAA. Pero ang unang bibigyan natin ng pansin at bubuksan ay ang MTSAT o Multi-Transport Satellite na galing sa Japan na nagbibigay po sa atin mula sa kalawakan ng pananaw kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at mga paligid nitong karagatan. Sa ngayon po, kailangan natin tignan ng oras kung ito ay up to date at makikita natin ngayon na merong sama ng panahon na namumuo dito sa Dagat Pasipiko. At dito po sa Dagat Pasipiko, merong umiikot o sumisirko ng mga kaulapan na nakikita natin bilang kulay pula, kulay dilaw at kulay puti. Yung pula po ay mga ulap na may dalang ulan at yung dilaw ay ulap din na may dalang ulan pero mas kaunti ang tubig at ang puti ay mga ulap din pero mas kakaunti pa ang tubig na laman nito. Kung gusto po natin malaman kung ang sama ng panahon ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, kailangan pumasok tayo sa Weather Outlook, Pag-asa Cyclone Update, at lalabas po ang puting linya na nagsasabi kung nasaan po ang PAR o ang Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang sama ng panahon ay nandun pa sa labas ng PAR. Importante rin po na tinitignan natin ang petsa at saka oras ng pinakauling imahe upang malaman natin kung tama ang tinitignan nating datos. Kapag pumasok na ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility, makikita na natin ang Pag-asa Cyclone Track. Ito ay may mga sunod-sunod na mga mata na kulay asul na nagsasabi kung saan tumahak ang sama ng panahon. At ang mga dilaw naman at ang linya ay nagsasabi kung saan patungo ang bagyo. Kapag ang bagyo ay malapit na sa ating bansa, kailangan na po natin tignan ang dami ng ulan na bumuhos sa pamamagitan ng pagpunta doon sa rainfall contour. Ito pong rainfall contour ay nagsasabi sa atin kung saang bahagi ng Pilipinas ay mayroong bumuhos na malakas na ulan. Kapag ang nakikita natin ay pula at dilaw, yun po ang mga lugar na nagkaroon ng malakas na pag-ulan at maaaring magkaroon ng pagbaha. Bukod po dun sa rainfall contour na nagsasabi sa atin kung gaano kadami ang binuhos na ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa loob ng isang oras, kailangan din po natin tignan ang 3-hour rainfall contour, 6-hour rainfall contour, 12-hour at 24-hour rainfall contour. Dito po sa 1-hour rainfall contour, sinasabi sa atin na ang dami ng ulan ay hanggang 30 millimeters of rain. Ang 3-hour rainfall contour naman ay nagsasabi sa atin na dito sa bahagi ng Bicol ay nagkaroon ng hanggat 60 millimeters of rain. Ang kailangan po nating bantayan ay ang mga ulan na malakas at matagal na kapag pinagsama-sama sa loob ng 3 o 6 na oras ay yung mga dami ng ulan katulad dito na mahigit sa 100 millimeters of rain. Kapag nag-zoom in tayo dito sa lugar na to katulad sa Katarman, sa loob ng 6 na oras nagkaroon po ng dami ng ulan mula 120 millimeters hanggang 160 millimeters. Pag tinignan naman po natin yung 12-hour rainfall contour, doon sa lugar na yon, makikita natin na doon sa Katarman ay nagkaroon ng matagal at napakalakas na ulan na kapag pinagsama-sama sa 12 oras ay hihigit sa 240
40 millimeters of rain. Tandaan natin na ang kailangan bantayan ay ang mahigit sa 100 millimeters of rain na suma total dahil yon ang mga klase ng pag-ulan na mapanganib na maaaring magdulot ng pagbaha at maaaring magdulot din ng landslide. Maging mapagmatsyag din sa mga kulay dilaw at saka pula na bigla ang buhos ng ulan, mahigit 30 millimeters of rain kada isang oras dahil ito ay maaaring magdulot ng mga flash floods. Noong bagyong Undoy, ang pinakamataas na sukat ng ulan na naitala ay 450 millimeters of rain na ang karamihan ay naibuhos sa loob ng 6 na oras. Noong Sendong naman, ang pinakamataas na naitalang pagbuhos ng ulan ay 180 millimeters of rain na naibuhos sa loob ng 24 oras. At noong Senyang naman, ang dami ng ulan na bumuhos ng mga 100 hanggang 200 milimetro sa loob ng isang araw ay nagdulot ng landslide sa Catbalogan at pagbaha sa Lubok at sa Tagaloan sa Cagayan de Oro at iba't iba pang parte ng Visayas at Mindanao. Kapag nakita natin na mayroong mga lugar sa Pilipinas na may bumubuhos na ulan na malakas at tuloy-tuloy at ang dami ay nakikita natin pula, dilaw at asul na mahigit 100 millimeters of rain, ay dapat na natin tignan ang taas ng tubig sa ating mga ilog. Maraming ikinalat ang DOST Project NOAA na mga water level sensors na nagtatala ng pagtaas o pagbaba ng ulan sa inyong mga ilog. Maaari pong buksan ang mga datos ng bawat sensor sa pamamagitan ng pag-click ng bawat red pin. At paglabas po nito, makikita ang level ng tubig na nasukat. Noong bagyong Senyang, ang Lubok River ay umapaw. Pero dahil sa mga water level sensors, nakita ang pagtaas ng tubig alas 10 pa lang noong December 29. 2.87 meters ang taas. Nung kinaumagahan ng December 30, ito ay tumaas hanggang 6 na metro at nagbaha doon sa mga lugar sa tabing ilog ng Lubok River. Sa Tagaloan naman, noong bagyong Senyang, nakita din ng mga water level sensors ang pagtaas ng level ng tubig ng Tagaloan River mula 4 hanggang 8 metro. 4 na metro ang itinaas ng ilog. Ito ay katumbas ng isang palapag ng bahay. Nakita din ang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan de Oro River mula dito sa water level sensor na ito, pagtaas ng tubig mula 1 metro hanggang 8 metro sa loob ng 1 oras. Itong pagsukat na ito ay nagbigay ng babala dito sa Cagayan de Oro noong December 4, 2012 bago bumaba ang tubig na rumaragasa mula sa kabundukan. Meron pa pong isang instrumento na panukat ng ulan dito sa ating bansa. Meron pong mga Doppler stations sa Apari, sa Baler, sa Subic, sa Tagaytay, sa Virac, sa Cebu, sa Hinatuan at Tampakan. At lahat po ito ay pinapaandar ng Pag-asa. Kung titignan po natin ang Doppler image, katulad dito sa Virac, makikita na merong mga iba't ibang kulay. Pag tinignan po natin ang Doppler scale, ang ibig sabihin po ng pink ay napakalakas na ulan, ang pula ay malakas na ulan, at ang light blue na nandito ay mahinang ulan. Gaya po ng pagtingin ng petsa at saka oras doon sa satellite image o MTSAT, kailangan din pong tinitignan ang petsa at oras ng bawat Doppler image para nakakasiguro na napapanahon ang datos na ating tinitignan. Ang Doppler po ay ang pinakamagandang instrumento ng ating bayan para makita ang dami ng ulan na bumubuhos sa isang lugar.
Tapos na ang pag-aaral para sa Project NOAA Grade 1. Kapag inulit nyo itong video ng 5 beses, pwede nyo na panoorin ang Project NOAA na para sa Grade 2.